nga akong bagahe dahil makakasama ko yung bebek ko. Mabuti na lang mare at pinahiram sa akin ng ex-sugar daddy ko. Mukhang marami siyang isusumbong sa akin sa pinagagawa ng ama niya. O diba, magkakampi kami. Ito na nga yung araw ng pag-alis ko kaya dadalin ko yung pitchil ko. Iba rin talaga to kung saan na nakakarating. Syempre kahit sang lupalop tayo mapunta manginginom pa rin. Masarap tumagay dun mare kasabay ng closure namin. Hindi ko pala nakwento, makikita ko yung ex ko. Hindi ko nga lang sigurado kung sasama ba siya o ihahatid lang yung bebe ko. Pero kahit wala naman siya, hindi ako interesado. Sayang naman mare, nag-ahit pa naman ako. Nang kili-kili ha. Syempre dinala ko rin yung cola nerve ko na pampafresh ko. Mahaba ang biyahe mare, ayoko makitang haggard ng ex ko. 30 piraso na to, kaya good for 1 month na. Meron ito sa Siapi, hanapin nyo na lang. Dito ako gumaganda, kaya tingnan ko na lang kung hindi niya ako panghinayangan. O diba, susundo lang ng bata, sarap-sarapan pa. Ring at nagsapatos pa ako para pumorma. Pamasko ko pa dapat to, pero sinuot ko na. Hindi naman ako excited mamasko, sadyang pinaghandaan ko lang yung maling pagkikita namin. Pero dahil wala pa naman sila, nagbayad muna ako ng tax. Masyado akong napaaga ng punta, kaya kumain muna ako. Nilista ko na rin yung hulog ko kanina sa 5-6. Shoot amare, inutang ko pa yung pang-pocket money ko. Wala na akong sugar daddy, kaya balik ulit sa pangungutang. Magiging laman na naman ako ng barangay sa pagiging balasubas. Ring at dumating na yung bebe ko at niyakap agad ako. Tinanong ko agad mare kung anong balita sa daddy niya. Sila kasi ang magkasama dahil naging busy ako sa inuman. Sa trabaho. Parang pareho lang naman mare dahil pag inumang trabaho ko. Hindi ko nga siya mapiga kahit masyado pangungulit ko. Mukhang turong-turo mare, hindi siya kinakanta. Kaya naman matindi yung pang-uto ko para lang magsalita. Shoot mare, mukhang mapapasubo ako. Nasa eroplano pa lang kami, apura na pagtuturo. Napakamahal naman ang detalye sa'yo, Hong Kong dollar pa ang pangbayad. Mabuti na lang talaga at hindi pa kami nakakapagpapalit. Di bali na lang pala, suluhin mo na lang yung nalalaman mo. Pagkarating nga namin ng Hong Kong, nag-train na kami pa immigration. Kabod na lang akong naulila dahil iniwan ako ng bebe ko. Apura kasi layo ng daddy niya sa akin, kaya sinusundan niya. Pero binalikan pa rin naman niya ako, hindi tulad ng iba dyan. Sarap-sarapan masyado, akala yata'y hahabulin ko siya. Abay tao kumare, hindi aso. Alauna na nga ng mga oras na to, pero punong-puno pa rin ng energy yung bebe ko. Samantalang ako, paubos na yung battery ko. Pero pagka sa inuman, buhay na buhay ako. Kung sino pa talaga yung walang ambag, siya pa yung pinakamaingay. At ang pinakamalupit dyan, may gana pang magwala. Sinundo na nga kami at kabad pa akong naging inosente sa sasakyan. Shoot amare, nasa kanan kasi yung manubela. Yun pa naman yung una kong binuksan dahil akala ko passenger seat. Gusto ko lang naman makisakay, kabad na lang akong nagmaneho. Walo nga kaming magkakasama na ihahatid sa hotel. Bigla akong napaisip kung anong magiging siste namin. Kami kasi ng ex ko yung magkakasama sa iisang kwarto. Promise mare, closure lang talaga to. Babalitaan ko na lang kayo kapag bumilog yung tiyan ko.